Isang nakababahalang balita po, bilang ng mga kaso ng HIV sa Pilipinas dumarami. At ang mas masakit pa nito, ang mga bagong kaso nasa edad 15 hanggang 25. At ang pinakabata, 12 years old. Hali kayo, pag-usapan natin yan. Nito lamang June 3, 2025, iniulat ng Department of Health na nagkaroon ng 44% year-on-year increase sa HIV cases mula Enero hanggang Abril. Nakapagtala ng higit 6,000 bagong kaso. Sinasabi rin na ang Pilipinas ay isa sa mga mayroong fastest growing HIV epidemic sa Western Pacific region. Kung natatakot tayo ngayon sa dumaraming kaso ng Mpox, parang dapat yatang mas mabahala din tayo na mas marami ang nadadiagnose daily ng HIV cases sa ngayon. 56 cases per day ayon sa datos ng DOH. Mas nagiging bata rin ang mga nadadiagnose nito at parami ng parami ang mga nasa age group ng Gen Z. Siyempre, nariyan pa rin naman po ang 25 to 49 years old. Pero ano nga ba itong HIV at paano ito maiiwasan? Ang HIV ay isang virus na kung tawagin na Human Immunodeficiency Virus. Ito ay sumisira sa ating immune system kaya po pwedeng humina ang resistensya laban sa mga sakit. Ito po ay natatransmit sa pamamagitan ng unprotected sexual contact o contact sa mga bodily fluids ng isang taong mayroong HIV o pwede rin naman po sa paggamit ng mga needles. Ayon po sa datos ng DOH, ang pinakamarami pa ring dahilan ng pagkakatransmit nito ay unprotected sexual contact. Mayroon mga tao na namumuhay with HIV ng normal at masaya po ako para sa kanila. Ang problema po ay ang mga taong hindi nagpapatreat dahil bukod sa maaari silang makahawa ng iba, maaari din pong lumala ang kanilang mga kaso at maging AIDS ito o yung Acquired Immunodeficiency Syndrome kung saan sobra na ang bagsak ng immune system at mas magiging at risk po sila sa mga opportunistic infections. Naalala ko pa nga yung isa kong encounter sa isang pasyente noong medical school. Bata pa, around 20s lamang ito. Nagkaroon siya ng opportunistic infection at yun na nga, naghingalo sa ICU. Ang sabi nga ng resident body ko noon, tingnan mo siya. Kawawa naman, nagmahal lang naman siya. Pero ang problema, hindi niya pinotektahan ang sarili niya. Kaya naman po, parating sinasabi, prevention is better than cure dahil wala pong cure sa HIV hanggang sa ngayon. Pwede gumamit ng mga antiretroviral therapy drugs para mapababa ang viral load sa dugo hanggang sa maging undetectable nito at makaiwas o makabawas sa risks ng pagkahawa. Meron din po tayo mga pre- at post-exposure prophylaxis o yung mga gamot na po pwedeng i-take ng mga at risk sa HIV. At syempre, proteksyon po bago umaksyon at hanggat maaari, huwag magpadala sa tukso. Panahon na rin po siguro na mas maging open ang ating communication at tanggalin na ang stigma tungkol sa topic ng pakikipagtalik at ano ang mga risks nito. Sa tingin ko, hindi ito dapat pinagtatawanan o ginagawang katatawanan sa social media at katakutang pag-usapan sa eskwelahan. Nakababahala po ang mga tinatamaan ng mga kaso nito. Lalo na sa ngayon, makikita natin mga kabataan ang nagkakaroon. Preventable po ang sakit na ito kung tama lamang ang maipapamahagi nating kaalaman. Mayroon din po mga self-testing kits dito sa atin at libre ang confirmatory testing sa mga DOH treatment hubs. Para sa mga mayroong HIV o madidetect na mayroong HIV, covered po ng PhilHealth ang antiretroviral therapy. Mayroon din po mga DOH-designated primary HIV care facilities at treatment hubs. Ilalagay ko po ang link sa description box at sa comment section po pwede niyo pong basahin at malaman kung saan ang pinakamalapit sa inyo. At sana po mayroon kayo natutunan sa video na ito, kaunting kaalaman lamang po ang binabahagi sa inyo para maiwasan natin ang pagkalat ng sakit na ito. Share nyo na sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayo matulungan. See you ulit next episode. Ingat!